Hoy, hukbong panghimpapawid ng Pilipinas. Walang makita sa radar. Puting-puti na yan. May ngiti ng kumpiyansa sa mukha ng piloto ng EA-18G Growler, ang pinakamakapangyarihang electronic warfare aircraft ng US Air Force sa kalawakan ng Pasipiko. Sa lakas ng jamming pagharang na pinakawalan niya, tiyak niyang nabulag na ang FA, 50PH ng Pilipinas. Ngunit biglang umalingaw-ngaw sa cockpit ang lock-on alert. Baliw! Hindi ako naglalabas ng anumang radio wave! Sa likod ng nagpapanik na piloto ng Amerika, hindi niya alam na palihim na lumalapit ang anino ng Agila Eagle ng Pilipinas. Ito ang nakakagulat na talaan kung paano ang pinakamalakas na puwersa ng Amerika ay nakatikim ng bangungot sa loob ng 60 segundo mula sa Pilipinong diskarte Filipino resourcefulness. Ang kwentong ito ay alay sa pagpapakita ng karangalan at ang susunod na henerasyon ng mga mandirigma. Hinding-hindi natin sila malilimutan. Ipagmamalaki ko ang operasyon na may buong kaluluwa. Sa gitna ng West Philippine Sea, ang kalawakan ay pinalilibutan ng matitingkad na asul at puting ulap. Sa taas na halos 30,000 talampakan, malapit sa stratosphere, isang kakaibang pormasyon ang humahati sa langit. Ito ang ika-132 Electronic Attack Squadron ng US Navy, ang Scorpions. Sa cockpit ng EA-18G Growler, may isang piloto na tanging ang pinakamalakas na hukbo lamang ang makakayang taglayin. Si Major Mike Thunder Anderson na may kasamang electronic warfare officer. Ewo, na si Lieutenant Viper Tate. Hoy Viper, hindi ba masyadong maliit ang exercise area ngayon? Reklamo ni Mike. Baka matapos agad ito bago pa nating mailabas ang ating lason. Si Mike, na nakaupo sa likod, ay tumingin sa malaking pod na nakasabit sa ilalim ng pakpak ang AN/ALQ-99 jamming system. Hindi lang ito isang simpleng makina. Ito ang si Buckspear ng elektronika, na mas kinatatakutan pa kaysa sa misil. Sa modernong pakikidigma sa himpapawid, ang kalaban nila, ang ika-7th Tactical Fighter Squadron ng Philippine Air Force, sakay ng kanilang pinakamodernong stealth-capable fighter, ang FA, 50PH Bayanihan Eagle. Kung iisipin, ang FA, 50PH ay isang banta. Ito ay may stealth na hindi madaling makita sa radar. Sa kwentong ito, advanced sensor fusion, at ang kakayahan na first look, first kill unang makakita, unang makakapatay. Batay sa mga catalog spec, ang Growler na batay sa 4th generation na eroplano ay hindi hamon sa FA, 50PH. Ngunit kabaliktaran ng paniniwala ni Mike Anderson. Tandaan mo, rookie. Maraming nagkakamali, paliwanag niya, na parang isang instruktor sa flight school. Ang pinakamalaking sandata ng FA, 50PH, ay hindi ang stealth nito. Ito ay ang network nito. Ang FA, 50PH ay parang isang supercomputer na lumilipad, dagdag niya, sa pamamagitan lamang ng pagbabahagi ng datos, pagkonekta sa satellite, at pagbuo ng isang perpektong mapa ng battlefield. Larangan ng digmaan ito nagiging pinakamalakas. Kaya kung mapuputol natin ang koneksyon na iyon, sila ay magiging mga bakal na walang vision at connectivity connection lamang. Ito ang dahilan kung bakit ang Growler ay may kakayahang magpabagsak ng mas advanced na eroplano. Ang kanilang paraan ng pakikipaglaban ay hindi pisikal na pagsira. Ito ay ang pagsunog ng nerve system ng kalaban. Ang mga ALK, 218 receiver na nakabaon sa iba't ibang bahagi ng eroplano ay hindi pumapalagpas sa kahit na anong mahinang radio wave na inilalabas ng kalaban. Mula sa mahinang signal ng cellphone hanggang sa malakas na pulse ng radar ng militar, agad itong sinusuri at tinutukoy ang pinanggalingan. At sa sandaling matukoy, ang ALQ 99 pod ay magpapakawala ng napakalakas na noise na ganap na nakaayon sa frequency ng kalaban. Ang PAF ay magaling. Inaamin ko yan, sabi ni Mike habang dinadali ang mga komplikadong waveform data na ipinapakita sa kanyang display. Ngunit masyado silang sumusunod sa textbook. Sila ay isang bansang self-defense, kaya may ugali silang maglabas ng radio wave para lang maghanap, o kaya naman dahil sa takot, madalas silang magsasagawa ng data link communication. Iyon ang target natin. Ang kanilang plano ay lohikal at perpekto. Una, gamit ang broadband noise, puputulin nila ang komunikasyon ng FA, 50PH at ihihiwalay ang mga ito. Pangalawa, sisirain nila ang frequency ng radar ng kalaban sa isang pinpoint na paraan at aagawin ang kanilang paningin. Ang panik na mararamdaman ng piloto na bulag, bingi, at nag-iisa sa dilim doon papasok ang kanilang Super Hornet escort.
Hindi ito labanan. Ito ay trabaho. Target emission na kumpirma. Band 7, distance 80 miles. Biglang umalingaw-ngaw ang alert. Isang FA, 50 PH ng PAF ang nagpaandar ng search radar sa loob lamang ng isang sandali. Huli kayo, mga agila ng Pilipinas. Ngumisi si Mike Anderson. Sinasadya niyong gamitin ng radar, kaya nabubuking kayo. Ang kanyang daliri ay sumampa sa jamming switch ng console. Hindi ito isang simpleng gatilyo. Ito ang switch na nagbabago ng pisikal na batas ng buong kalawakan. Jamming on. Maximum output sa lahat ng frequency band. Sa sandaling iyon, isang hindi nakikita ngunit napakalakas na enerhiyang electromagnetic ang pinakawalan sa kalawakan ng Pasipiko. Ito ay isang electronic tsunami. Ang radius na ilang daang kilometro na nakapalibot sa Growler ay natabunan ng isang siksik na noise na parang bagyo. Sa loob ng teritoryong ito, ang radyo ay nagiging ingay lamang at ang radar screen ay napupuno ng puting-puti na parang nyebe. Effect confirmed. Nawala ang radar wave ng kalaban. Naputol ang data link signal. Tignan nyo! Tahimik na silang lahat! Umalingaw-ngaw ang tawanan sa cockpit. Tiyak na ang kanilang tagumpay. Sa display ni Mike Anderson, ipinapakita ang salitang silence, katahimikan, na nangangahulugang ganap na tumigil ang anumang elektronikong aktibidad mula sa panig ng Pilipinas. Ang PAF ngayon ay tiyak na lumilipad sa kalawakan ng Pasipiko na nakapiring at nakasumbat ang tainga. Nakakaawa. Ngunit kahit may pinakamahusay na eroplano, wala itong silbi kung aagawin ang kapaligiran upang gamitin ito. Iyan ang realidad ng electronic warfare. Sabi ni Mike nang may kumpiyansa at naghanda na para sa susunod na hakbang. Lahat ay ayon sa plano. Dapat ay durugin na ng nakatatakot na teknolohiya at karanasan ng Amerika ang pag-asa ng Pilipinas. Ngunit hindi nila napansin. Bakit ang maingat na PAF ay napakadaling naglabas ng radar at nagpabuking ng kanilang lokasyon? Bakit hindi sila nagpapakita ng anumang kaguluhan o pagkasira ng pormasyon kahit na dapat ay naputol na ang kanilang komunikasyon? Isang napakalalim na katahimikan ang nangingibabaw sa kalawakan. Isang malamig na sensasyon ang umakyat sa likod ni Mike Anderson. Teka, may mali. Masyadong tahimik. Parang inihintay talaga nila ang jamming natin. Nang mapagtanto niya ang pinagmulan ng kakaibang pakiramdam na ito, huli na ang lahat. Nakatapak na sila sa gitna ng isang bitag na walang takas. Hoy! Ano nangyayari? Ang hangin sa cockpit ay biglang nagbago sa loob lamang ng ilang segundo. Nawala ang kumpiyansa sa boses ni Mike Anderson na kanina lang ay nagbibiro pa. Ang console sa harap niya ay gumagana ng normal. Ang ALQ-99 jamming pod ay patuloy na naglalabas ng noise sa pinakamataas na output at dapat ay puspos na ang electronic spectrum ng kalawakan. Karaniwan, sa puntong ito, ang communication wave ng kalaban ay magkakalat at ang mga piloto na nagpapanik ay sisira sa kanilang pormasyon o kaya naman, sa takot, ay magsasagawa ng walang kabuluhang avoidance maneuver. Katulad ito ng lohika ng isang taong nakapiring na nagwawala sa dilim. Ngunit iba ang realidad. Ang reaksyon ng autosensor na ipinapakita sa gilid ng dashboard ay nagpapakita ng isang imposibleng kilos. Ang dalawang FA-50PH na kalaban ay hindi naguguluhan. Bagkus, patuloy silang nagpapanatili ng isang precise formation na tumpak at tuwid na patungo sa kanila. Para silang hindi mga taong naligaw sa gitna ng bagyo, kundi mga mananakbo na nakikita na ang finish line mula pa sa simula. Viper, umiwas! Nakikita tayo ng mga yan. Ha? Wala namang radar wave na detect. Patay na dapat ang radar nila. Ang naguguluhang piloto ang nagbigay ng boses. Walang duda, sa kanilang kaalaman, imposibleng makita sila ng kalaban na hindi naglalabas ng radar. Ngunit isang panginginig na parang yelo ang tumakbo sa likod ni Mike Anderson. Dahil sa kanyang pagiging veteran, napagtanto niya ang pinakamasamang posibleng sitwasyon. Hindi kaya? Ginagamit nila ang jamming wave natin para i-reverse locate? I-triangulate tayo? Bakit ang FA, 50PH ng Pilipinas, ay kalmado pa rin kahit na tinatamaan ng pinakamalakas na electronic attack sa mundo? Maraming tao ang nag-iisip na ang FA-50PH ay simpleng stealth fighter na hindi nakikita sa radar. Ngunit iyon ay kalahati lamang ng pag-unawa sa esensya ng eroplanong ito. Ang tunay na pagkakakilanlan ng FA-50PH ay isang flying information gathering fortress. Lumilipad na kuta na nangongolekta ng impormasyon. Ang puso nito ay ang electronic warfare system na naka-embed sa iba't ibang bahagi ng eroplano, ang Cyclops Flare, passive sensor. Ang tradisyonal na radar warning receiver, RWR sa mga dating fighter,
ay isang automatikong buzzer lamang na nagbibigay babala na tumakas kapag tinamaan ng misil ng kalaban. Ngunit ang siklab, Filipino equivalent, ay nasa ibang dimensyon. Ang mga high-performance antenna na nakalagay sa gilid at ilong ng eroplano ay patuloy na nagmamasid sa 360-degree na radio wave. Sa sandaling maglabas ng radar wave o jamming wave ang kalaban, agad nitong kinakalkula at tinutukoy ang frequency, waveform at ang eksaktong lokasyon ng pinagmulan gamit ang sarili nitong algorithm. Kaya ano ibig sabihin nito? Ang malakas na jamming wave na mayabang na pinakawalan ng Growler ay hindi balakid sa FA 50PH. Ito ay naging isang napakalaking parola lighthouse na maliwanag na umailaw sa dilim. Punyeta! Iyon pala! Mariing kinagat ni Mike Anderson ang kanyang labi. Ang electronic storm na pinaniniwalaan niyang kontrolado niya ay naging isang beacon na malakas na sumisigaw ng kanyang sariling lokasyon. Jamming stop! Patayin niyo agad! I-reverse locate tayo! Sigaw ni Mike habang hinahampas ang console. Ngunit huli na. Ang isa pang nakakatakot na kakayahan ng FA 50PH, ang sensor fusion, ay natukoy na sila kahit hindi magamit ang radar. Ang impormasyon ng lokasyon mula sa pinagmulan ng radio wave na nakuna ng siklab at ang impormasyon ng heat source na nakuna ng optical sensor ay pinagsama-sama. Sa helmet display ng piloto, ang lokasyon ng Growler ay malinaw na lumitaw bilang isang pulang simbolo. Ito ang paraan ng pakikipaglaban ng 5th generation fighter laban sa 4th generation king na nagpapalabas ng puwersa sa pamamagitan ng pagpapalabas ng radio wave. May isang assassin mamamatay tao mula sa 5th generation na nagtatanggal ng sarili nitong presensya at ginagamit ang puwersa ng kalaban upang putulin ang leeg nito. Ang isang malupit at malamig na patunay ng pagbabago ng panahon ay mangyayari sa kalawakan ng Pasipiko. Kip 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 kip. Biglang umalingaw sa cockpit ang isang hindi kaaya-ayang warning sound. Ang piloto, si Viper, ay sumigaw. Lock on! Imposible! Walang reaksyon ng radar warning receiver. Ito ang pinakatunayan ng kakayahan ng FA 50PH. Hindi ito ang tradisyonal na paraan ng pagpapailaw ng radar wave sa kalaban para mag-lock on. Wala itong inilabas na anumang radio wave at nag-target lamang gamit ang impormasyon ng init at radio wave ng kalaban silent lock on. Kahit ang mahusay na receiver ng Growler ay hindi makakatukoy na sila ay target na. Tanging ang katotohanan lamang na sila ay tatamaan ng nagbabala bilang isang warning sound. Hindi ko makita. Nasaan sila? Nasaan? Tumingin si Mike Anderson sa paligid. Ang nakikita lamang niya sa labas ng canopy ay ang asul na langit at puting ulap. Ngunit ang imahe ng isang malamig na piloto ng Pilipinas na naglalagay ng daliri sa gatilyo sa likod ng katahimikan ay nakabaon sa kanyang isip. Multo ba to? Hindi! Demonyo! Ang titulo ng pinakamalakas na electronic warfare aircraft na kanilang ipinagmamalaki ay nagkakabiyak. Kung mas malakas ang jamming na ilalabas nila, mas mabilis ang kanilang pagkawala. Wala silang paraan upang makatakas sa maze ng lohika na iyon. Break! Break! Umiwas ng husto. Wala na silang tactic. Tanging ang avoidance maneuver na sumusunod sa simpleng survival instinct. Ngunit ang sandaling ito, kung saan ang predator maninila na nag-iisip na siya ang nagkokontrol sa kalawakan ay naging isang takot na biktima, ay ang simula ng kanilang tunay na bangungot. Punyeta! Hindi ko maalis. Ang lock-on warning ay hindi tumitigil. Maglabas ng chaff. Dali! Sa kalawakan ng Pasipiko, ang pinakamalakas na EA, 18G Growler, ay walang silbing sumasayaw na parang paru-paro na nahuli sa sapot ng gagamba. Ang desperate avoidance maneuver. Ngunit gaano man kalakas ang pag-iling niya sa eroplano, gaano man karaming G-force ang ilabas niya, ang death warning sound na umalingaw sa cockpit ay patuloy na pumipintig sa isang tumpak na ritmo na parang isang malupit na electrocardiogram. Si Mike Anderson ay desperadong nag-iisip sa gitna ng takot. May mali. Imposible yan. Alam kong magaling ang siklab system ng FA 50PH, ngunit mayroon pa ring pisikal na limitasyon. Naglalabas kami ngayon ng matinding G para umiwas. Ang lokasyon namin at ng FA 50PH ay mabilis na nagbabago. Imposibleng malak-on ng tumpak at matagal gamit lamang ang passive detection. Para bang may nakatingin sa aming galaw mula sa ibang lugar sa kalawakan na ito na parang God's eye view. Ibang lugar? Sa sandaling iyon, parang tinamaan ng kidlat si Mike. Gamit ang nanginginig na kamay, pinalaki niya ang display range ng console sa maximum. Sa likod, sa dulong-dulo ng exercise area,
May isang kakaibang signal na mahina ngunit tiyak na naroroon na nakaligtaan dahil sa noise ng battlefield. Hindi ito isang fighter, ngunit isang mas malaking anino. Ngunit ang data link signal na inilabas nito ay konektado sa mga FA 50 PH sa harapan na may nakakatakot na kasiksikan. Hoy, Viper! Imposible yan. Nauubos ang boses ni Mike sa kawalan ng pag-asa. May isa pa. Hindi fighter. Isang halimaw. Oo, ito ang tunay na trump card na inihanda ng panig ng Pilipinas, ang C-130, Talastar ISR, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance ng Philippine Air Force. Ang mga manonood ay maaaring nakarinig na ng C-130. Iyon ang malaki at sabi na eroplanong ginagamit para sa disaster relief at pagdadala ng supply. Ano? Transport plane lang? Huwag malitin. Ang PAF na nakita ang maluwag na sukat at malaking output engine ng indigenous transport plane na ito sa kwentong ito, nilikha upang maging EW platform, ay nagtayo ng isang electronic warfare fortress sa loob nito na hindi kailanman kayang dalhin ng isang fighter. Isipin nyo, ang mga fighter tulad ng FA, 50 PH at Growler ay isinisiksik ang mga kagamitan sa isang masikip na fuselage. Ngunit ang C-130 Tala ay iba. Ang malaking espasyo nito ay naglalaman ng mga supercomputer processor, isang hukbo ng mga antena, at isang grupo ng mga specialized operator na nagkokontrol dito. Ito ay isang flying mobile command center at isa ring black hole na sumisipsip ng lahat ng radio wave. Ang galing! Kami ay nasa palad lang pala nila mula pa sa simula. Napagtanto ni Mike Anderson ang lahat ng trick ng may panginginig. Ang labanan ay natapos bago pa man magsimula ang dogfight. Una, ang C-130 Tala na naghihintay sa likod ay tinukoy ang jamming wave ng Growler gamit ang malaking antena nito. Kasabay nito, tinukoy din ng mga FA 50 PH sa harapan ng wave. Kapag ang parehong radio wave ay inoobserbahan mula sa dalawang magkahiwalay na puntos, ano ang mangyayari? Sa pamamagitan ng prinsipyo ng triangulation, ang lokasyon ng Growler ay nahubaran ng may error na ilang sentimetro lamang. Kung mas nagwawala ang Growler sa pagpapalabas ng radio wave, mas nagiging ginto itong datos para sa C-130 Tala. Parang sinasabi ng panig ng Pilipinas, sumigaw ka pa ng mas malakas. Salamat at malinaw mong ipinapakita ang lokasyon mo. Ang mas nakakatakot pa ay ang bilis ng coordination, pag-uugnay. Ang impormasyon ng lokasyon ng kalaban na sinuri ng C-130 Tala ay agad na ibinabahagi sa helmet display ng FA 50 PH sa pamamagitan ng unique data link ng PAF. Hindi na kailangang hanapin ng piloto ang kalaban. Kailangan lang nilang pindutin ang switch ng misil patungo sa target na ipinapakita sa screen. Ito ba ang Pilipinong diskarte? Sinumpa ni Mike Anderson ang kanyang pagmamataas. Hinanap ng militar ng Amerika ang lakas ang pinakamalakas na fighter, ang pinakamalakas na kagamitan, ang pinakamalakas na piloto. Ngunit ang Pilipinas ay iba. Hinanap nila ang lakas ng bayanihan, pagkakaisa, kooperasyon. Ang fighter, support plane, at ground radar, lahat ng iyon ay isinama na parang isang nilalang at dinudurog ang kalaban sa pamamagitan ng buong sistema. Walang flashy stand play, ngunit walang gap o takas na matatagpuan. Warning! Missile seeker detected. Sa wakas, dumating na ang huling sandali. Ang weapon bay ng FA 50 PH ay bumukas at isang signal ang nagpapahiwatig na ang virtual air missile ay pinakawalan. Wala nang paraan ng Growler upang maiwasan ito na lumagpas na sa limitasyon ng avoidance maneuver. Hit confirmed. Judge destroyed. Ang walang emosyon na boses ng exercise controller ay umalingaw-ngaw sa buong kalawakan. Itinaas ni Mike Anderson ang kanyang visor gamit ang nanginginig na kamay. Ang kalawakan ng Pasipiko na nakalatag sa harap niya ay asul at maganda, tulad ng ilang minuto na ang nakalipas. Ngunit para sa kanya, ang tanawin na iyon ay isang bagay na nakakatakot na lamang. Talo kami. Ang electronic shield na pinaniniwalaan niyang pinakamalakas ay naging walang silbi sa harap ng Pilipinong diskarte at ang tahimik na kalasag ng bansa. Ang mas nakakatakot pa ay ang katotohanan na ang radyo ng panig ng Pilipinas ay tahimik sa buong proseso, mula sa simula ng labanan hanggang sa hatol na pagkatalo. Walang sigaw ng tagumpay, walang pangiinis, tanging ang pagiging professional ng isang craftsman na tahimik na nagsasagawa ng misyon. Ang nakakabighaning calmness na iyon ay nag-iwan ng trauma sa puso ni Mike Anderson.
na mas matindi pa kaysa sa pakiramdam ng pagkatalo. Hoy, Mike, naririnig mo ba? Ang nanginginig na boses ng piloto, si Viper, ang pumasok sa radyo. Tapos na ang exercise, pero nakatingin pa rin sila sa atin. Tumingin siya. Ang dalawang FA, 50 PH na nagwagi ay hindi nagpapakita ng anumang victory lap, ngunit nagpapanatili ng isang tiyak na distansya at patuloy na nagbabantay sa kanila. Parang tahimik silang nagsasabi, ang susunod ay totoong labanan. Wala nang buhay. Ang kanilang canopy ay kumikinang ng malamig at matalim sa ilalim ng sinag ng araw. Isang oras pagkatapos ng exercise, ang malawak na briefing room sa loob ng USS Ronald Reagan ay napuno ng matinding katahimikan. Tanging ang mahinang tunog ng aircon ang umalingaw-ngaw, habang ang mga mukha ng mga piloto ng US Navy na nakaupo na nakahanay ay matigas lahat. Ang ilan ay maputla na parang nakakita ng multo. Ang iba naman ay pinipigilan ng kanilang galit na hindi maintindihan. Si Mike Anderson ay nakaupo sa gitna. Sa harap niya, ang malaking screen ay nagpapakita ng track data ng nakaraang labanan. Ang pulang linya ay ang Pilipinas. Ang asul ay ang Amerika. Ang datos ay nagpapahiwatig ng isang malupit na katotohanan. Sa sandaling sinimulan ng panig ng Amerika ang jamming, ang galaw ng Pilipinas ay hindi nagulo. Bagkus, mas naging tumpak at umikot sa pinakamaikling distansya patungo sa blind spot ng Growler. Hindi ko maintindihan! Sigaw ni Mike Anderson at hinampas ang mesa. Ang kanyang tingin ay tumama sa mga piloto ng Philippine Air Force na nakaupo ng nakahanay. Sila ang mga nanalo, ngunit hindi sila nagsasaya. Nakaupo lamang sila ng tuwid at tahimik. Ang katahimikan na hindi niya maintindihan ay lalo pang nagpagalit kay Mike. Hoy Kapitan! Ikaw yun hindi ba? Ikaw ang nagpabagsak sa akin! Tumayo si Mike at itinuro ang Pilipinong captain katumbas ng ranggo ng US Major na flight leader. Anong trick ang ginamit nyo? Ang jamming ko ay perpekto. Dapat ay puting-puti ang radar nyo. Oh, baka alam na ninyo ang flight route namin mula pa sa simula? Iyon ay isang walang kuwentang pag-akusa mula sa isang natalo. Ngunit hindi niya mapapanatili ang kanyang pride kung hindi siya mag-iisip ng ganoon. Ang pinakamalakas na electronic warfare aircraft sa mundo ay natalo sa larangan ng electronic warfare na kanilang specialty, hindi sa isang dogfight na old generation. Ang Pilipinong kapitan ay dahan-dahang tumayo. Siya ay maliit, ngunit may muscular body. Ang kanyang mga mata ay tahimik na parang malalim na dagat at nagtataglay ng hindi matutukoy na talino. Nagbigay siya ng sagot sa malinaw na Ingles, ngunit walang emotion sa boses. Walang trick, Major Anderson. Ang jamming niyo ay perpekto. Ito ay isang napakagandang wideband noise na dapat ilagay sa textbook. Kung ganoon. Ipinagpatuloy ng kapitan ang kanyang mga salita at itinuro ang isang punto sa screen. Doon, isang asul na eroplano ang ipinakita na lumilipad sa pinakadulong gilid ng exercise area. Halos hindi makita ng radar ng US, Pilipinas. Hindi kami gumamit ng mata radar, kundi tainga, passive. Ang C-130 Tala ISR, Electronic Information Gathering Aircraft, namin na nakadeploy sa likod ay nakatanggap ng inyong malakas na radio wave. Naging maingay ang silid. C-130 Tala? Alam din ng US Navy ang pangalan niyan, isang information gathering plane na converted mula sa C-130 ng Pilipinas. Ngunit, hindi pa sila nakarinig ng anuman na kaya nitong makipag-ugnayan sa real-time sa mga fighter sa harapan. Teka! Ang kasama ni Mike, ang piloto, ay nanginginig ang boses. Data link mula sa transport plane. Imposibleng makapagpadala ng ganoong kabigat na data sa FA? 50 PH nang walang delay sa ilalim ng jamming environment? Nag-jam din kami ng communication? Oo, ang karaniwang link 16 ay mapuputol. Ngunit kami ay gumagamit ng sarili naming directional data link. Nagpatuloy ang kapitan ng kalmado na parang nagtuturo sa isang bata. Bukod pa riyan, salamat sa jamming nyo na masyadong malakas sa aming posisyon, ang inyong anyo ay kumikinang na parang isang maliwanag na parola. Sa sandaling naintindihan ni Mike Anderson ang kahulugan ng mga salitang iyon, nawalan siya ng salita. Ang maximum output na kanilang ipinagmamalaki ay ginamit panlalaban sa kanila. At pagkatapos, ang kapitan ay bahagyang ngumiti na siyang kauna-unahang beses na nagpakita siya ng ngiti, ngunit hindi ito ngiti ng pakikipagkaibigan. Ito ay isang malamig na ngiti na puno ng kumpiyansa, na parang isang predator na nasa harap ng kanyang biktima.
Salamat sa inyong maingay na radio wave, Major. Salamat at hindi na namin kailangan mag-aksaya ng oras sa paghahanap sa inyo. Nagyelo ang hangin sa briefing room. Iyon ay ang sukdulang irony. Diretso itong sinabi sa kanila. Ang pinakamalaking sandata mo, iyon ang iyong kahinaan. Mas naramdaman ni Mike Anderson ang panginginig sa takot kaysa sa galit. Mga baliw ang mga to. Karaniwan, kapag tinamaan ng jamming, iisipin mo kung paano tatakas o kung paano tatanggalin ang jamming. Ngunit ang Pilipino ay iba. Iniisip nila kung paano gamitin ang jamming na iyon para patayin ang kalaban. Ito ay ang konsepto ng judo, ang paggamit ng lakas ng kalaban para ibato sila. Isinasagawa nila ito sa antas ng high-tech na armas. Talo ako. Bumuntong hininga si Mike Anderson at bumagsak sa upuan. Wala na siyang lakas para sumagot. Talo siya. Hindi sa teknolohiya. Iba ang dimensyon ng kanilang paraan ng pakikipaglaban. Lagi kong tinatanong sa sarili ko kung bakit hindi kinuha ng Pilipinas ang Growler. Bulong ni Mike sa sarili. Hindi dahil sa walang pera. Hindi rin dahil sa politika. Hindi nila kailangan. Gumawa kayo ng pinakamalakas na shield na kayang baluktutin ng sibat kahit wala kayong spear. Ang kapitan ay hindi sumagot. Tumango lamang siya ng tahimik at bumalik sa kanyang upuan. Ang likod niya ay nagpapakita ng Filipinong disiplina ang pagpapahayag ng resulta, hindi ng salita. Pagkatapos ng briefing, sa labas ng hangar kung saan ang sunset ay nagpinta ng orange sa runway, pinanood ni Mike Anderson ang pag-alis ng mga piloto ng Pilipinas. Kailangan niyang sabihin ito bago siya umalis. Oy, tumigil ang kapitan at ang kanyang mga kasama. Tumakbo si Mike patungo sa kanila at kinuha ang ulo niya ng may kaunting hiya. Nakalimutan kong sabihin, Mike Anderson ang pangalan ko. Call sign ko ay Thunder. Maingay. Hindi kasing tahimik ng sa inyo. Ang kapitan ay dahan-dahang ngumiti. Lumingon siya ng dahan-dahan at sumagot sa isang kalmadong boses. Reyes po. Kapitan Jose Reyes. Ang call sign ko ay Hukom Judge. Whisper. Hukom? Nakakainis. Bagay sa iyo. Ngumiti ng mapait si Mike at inabot ang kanang kamay niya. Hindi ako magpapatalo sa susunod, Hukom. Magde-develop ako ng bagong jamming pattern at gagawin kong sigaw ang bulong mo. Iyon ay hindi kayabangan ng isang natalo, kundi isang deklarasyon ng giyera sa kanyang karibal. Mahigpit na kinamayan ni Hukom Reyes ang kamay na inabot. Sige, look forward ako dyan, Mike. Kami ay gagawin ding mas matalas ang aming tainga. Ang mahirap na pagkakamay sa likod ng guwantes, hindi na kailangan ng mga salita. Mayroong ganap na paggalang na ibinabahagi lamang ng mga taong nagdusa sa invisible battlefield sa kalawakan na lumalagpas sa mga pader ng bansa at wika. Pag-alis nila, kinalabutan ng kasama ni Mike, si Viper. Mabuti na lang at alay natin sila. Kung kalaban natin sila, hindi ako makakatulog sa gabi. Oo, tama ka, sabi ni Mike. Sino ang nagsabi na sila ay maamong tupa? Hindi lang sila lobo sa damit ng tupa. T-Rex na sila sa damit ng tupa. Tinitigan ni Mike ang anino ng FA. 50 PH na, nawawala sa takip silim habang hinigpitan ng kanyang masakit na kamao. Nakakainis, ngunit masarap sa pakiramdam. May mga halimaw pa rin sa mundo na dapat nilang lampasan. Ang katotohanan iyon ay sapat na upang muling magliyab ang diwa ng isang mapagmataas na piloto ng Amerika. Sa araw na iyon, ang top secret report ng US military ay nagtapos ng ganito. Wabala. Huwag husgahan ng Philippine Air Force Base lamang sa catalog specs ng kanilang kagamitan. Ang tunay nilang banta ay ang kanilang diskarte at pagiging maparaan upang ipatupad ang kanilang specs sa 120%. Ang exercise na ito ay nagpakita na hindi lang tungkol sa superiority ng armas. Ito ay tungkol sa Pilipinong diskarte at bayanihan na ipagtanggol ang bansa sa ilalim ng limitadong mga paghihigpit. Ang katahimikan, ang pinakamalaking deterrent, hindi ang pagpapakita ng lakas ng garapal, kundi ang tahimik na pagpapatalas ng kakayahan na nagpapatahimik sa mga alay at nagpapanginig sa mga kalaban. Sa mga airman ng Philippine Air Force na nagbabantay sa ating kalawakan sa dagat ng hindi nakikitang radio wave, nagpaparangal kami ng aming taus-pusong respeto. Paano tumatak sa inyo ang tahimik na tagumpay na ito? Ibahagi ang inyong maiinit na damdamin sa comment section. Hanggang sa susunod na kwento.